yung title natin ay Yes! meron daw 100 million pesos each yung bawat mambabatas. Campaign fund to and may kasunod pa yun. Ano lang to? ano yung 777 na Confidential fund. Nung bata pa ako, minsan nahuli akong kumakain ng wala sa oras. Sir, ngayon ba kumakain ka na ba sa oras? Mamaya ho, mas maiintindihan nyo pa kung bakit ang bibibo ng mga alagang aso nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives na bumanat kay Vice President Sara Duterte. Imagine, meron ho silang programa dyan sa House of Representatives para lang banatan itong si VP Sara. Yung tipong pinapahapyawan nila yung ibang mga issue na kung saan kargado naman ng mga tanong ng mga walang yung media. Nakakaloko nga itong mga to Tanong nyo na, sagot nyo pa? Anak ng to, anong klaseng press con yan? Ang alam ko, press con, free-flowing yung yung palitan. Yan dyan, hindi Imagine, unang tanong ng mga media man, regarding doon sa budget deliberation, dyan sa Office of the Vice President. At ang matindi ho dito, kada buga ng tanong, yung sagot ho nila talagang suntok ho kay VP Sara. Mamaya, ikukwento ho sa atin yan nitong si Sir Marlon ng Third Floor Studio. Siya ang magpapaliwanag sa atin kung bakit napakabibo nitong mga tuta ni Tambaluslos. Itong si Saldico at itong si Martin Romualdez, hindi naman sila kumakana Pinapakanaho nila at itong mga young guns. Ano, gusto nyo? Gusto nyong re-electionist? Ayaw nyong mahirapan? O birahin nyo yung si VP Sara? Pero bago natin panoorin yan at papakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si DOJ Secretary Boying Remulla. Sec Boying, nabigyan na ho kayo ng pangalawang pagkakataon ng may kapal. Gamitin na ho natin sa tama. Bago man lamang ho kayo sana, alam nyo yun, gawin ho natin kung ano yung tama. Diba? Mamaya ho, mas bababaran ho natin ang mga issue natin dito kay Secretary Boying Remulla. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Yun lang naman ho, isang like at isang subscribe. At sa mga gustong sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Para pag meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Ito, shoutout ho muna natin itong bago nating member sa PH Update. Shoutout ho kay Mama Nita Official. Maraming salamat ho sa pagpapamember. Ayun na nga mga kababayan. Kasi ang medyo nayamot lang ho tayo noong nakita ho natin itong mugshot nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Tinanggal ko na ho yung mukha kasi meron pa rin naman ho tayong respeto dun sa mga kababayan nating naniniwala. Yung kongregasyon, yung mga miyembro niyang si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Meron pa ho tayong pagrespeto, no? Ang hirap po kasi dito sa administrasyon na to dahil alam naman ho natin na may agenda yung mga yan na talagang wasakin na ang isa sa mga napakatinding taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa susunod na eleksyon, mawala ho ang isa sa tinik nila sa lalamunan. Napakalakas ho kasi ng SMNI pag panahon ng kampanya. Kaya talagang ini-eliminate ho nila yan. Hindi nila napatigil nung tinanggal ang prangkisa, yun, trabahuin si Kibuloy. Ganun ho ang ginawa nila. At nalulungkot lang ho tayo mga kababayan dahil talagang yang si Pastor Kibuloy, isa ho siya sa mga trumabaho para mailuklok yang si Marcos Jr. Hindi naman talaga siya ang totaling nagpaluklok pero napakalaki ng ginampan ng role ng SMNI nung panahon ng kampanya dahil lahat ng istasyon gustong babuyin yang si Marcos Jr. Ngayon naman ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si DOJ Secretary Boying Remulla. Kaugnay ho, diyan sa diyan sa paglabas ng mga larawan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito si Secretary Boying Remulla. Alam mo, maraming jurisprudence na voluntary surrender. It does not appear that way here. 16 days na pinahirapan ng pulis.
My goodness. Hindi si Pastor Kibuloy ang nagpahirap sa pulis, Secretary Boy. Ang nagpahirap po sa pulis, ang mga amo ho nila. My goodness. Pati yung mga palpak na operation, kasalanan ba ni Pastor Apollo Kibuloy na maghukay sila dun sa ilalim ng Jose Maria College? Isisisi pa ba natin sa mama yung paghuhukay na yon? Gayong sinasabi pala ng mga instrumentong pinahiram sa kanila, na wala naman doon si Pastor Apollo Kibuloy at walang bunker, pero nagpumilit pa rin ho itong mga ungas na to na maghukay doon sa bunker, doon sa Jose Maria College, doon sa pinaka-basement. Kasalanan pa rin ho ba niya, ni Pastor Kibuloy yun kung itong si Torre talagang di ho natin malaman kung anong heartbeat ang hinahanap niyan noong mga panahon na yon. Ikaw naman, Secretary Boying, oo. Second chance mo na yan, Sec Boying. 60 days na pinahirap ng pulis. Nung ando na sa harap ng building niya, yung 200 pulis, Special Action Forces, nakapasok sa kanyang kinalalagyan, saka lang siya nagsabi ng susunod siya. No, mali. Baka pati ikaw, sir, wala ka naman alam dyan sa pag-surrender na yan eh. Sabagay, galing na rin sa bibig mo na nag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy. Pero mali yung kwento na nakarating sa'yo. Napanood nyo na ho ba yung video nitong si Kuya Gov? Itong si Governor Ubahib. Siya ho ang nag-mediate. Nagkaroon ho ng 5 pag-uusap between Pastor Kibuloy at dito sa ISAP. 5 pag-uusap at hindi lang ho yan noong September 9. August pa lang ho, meron ng talks sa pagsuko nitong si Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi na ho niya maatim yung mga kababuyang ginagawa ng mga pulis dyan sa KOJC compound. Panoorin nyo ho muna yung video nitong si Kuya Gob para malinawan ho kayo, malirinuwa tayo yung mga impormasyon na nakarating sa inyo. Kaya sabi ko nga nung simula pa lang, either he was going to get caught, kaya siya sumuko, o talagang Grabe, no, napaka-blatant ng mga ganyang klase nga statement nitong administrasyon na to. Gayong napakarami ho ng mga testimonya, ebidensya na nagsusumigaw sa harap nila na walang mangyayaring pag-aresto kung hindi niya makukuha si Pastor Apollo Kibuloy kung hindi siya sumuko. 16 days ho yun, sir. 16 days wala akong nakita ang mga kapulisan at huwag niyo sabihin pinahirapan si Pastor Apollo Kibuloy. Kasalanan ho yun ng pulis kung yung mga commander ho nila mahihinang klase. well, he was about to be arrested, but he decided to surrender kasi he was about to be arrested. Na mali na naman ho. Hindi siya nag-surrender dahil mahuhuli na siya. August pa lang ho, meron ng pag-uusap between sa kampo ni Pastor Kibuloy at sa ISAP. Hindi ho yan dahil dyan sa mga pulis sa harap ng KOJC. Binaklas nyo na, binutasan nyo na, lahat na lang ho ginawa nyo dyan sa KOJC compound. Pero wala ho silang nakitang Kibuloy. Ibig sabihin, wala ho talaga doon. Huwag nyo na ipilit. Kasi pagka ho, galing doon sa compound si Pastor Kibuloy, lahat ng kabalbalan na ginawa ni Torre doon, goods na, okay na, wala nang problema. Yung malicious mischief, hindi mo ubra yan. Nahuli siya KOJC compound si Pastor Kibuloy. Ito po mga kababayan, tuloy tayo dito. Back to back ho ito, Boyong Remulla, 20. Kasi yung camp din po ni Pastor Apollo Kibuloy, floating the idea na kung hindi na ma-resolve yung custody transfer, house arrest. Just want to ask, pag ganun po ba, sir, kasi normally yung mga lawmakers yung nagbibigyan ng mga ganun privilege. Open din ba yun, sir, sa mga kumbaga hindi naman lawmakers? Yung house arrest. That's under the court's jurisdiction, discretion. But as far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayo bigay ng house arrest sa mga taong ganito. Kaya ito, talaga nasa korte yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinibigyan din magkaroon ng house arrest. Pero this is really something that we're not ready to discuss because it is within the court's ambit. Hindi ho tayo. Hindi ho yan bibigyan. Hindi ho yan bibigyan hanggat hindi tapos yung 2025 election.
No, ano ho yan yan ho kasing KOJC, napakalaking bagay ho niyan. Sa ginawa niyo hubang yan sa mga KOJC member, kahit wala yang si Pastor Apollo Kibuloy, nakikipaggurguran yung mga yan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Kahit nagbigay lang ng instruction si Pastor Kibuloy, eto yung mga susuportahan nating senador, wala na, tapos na. 8 million KOJC member, pupunta ho lahat yan sa kung sinong i-endorso nitong si Pastor Kibuloy. O yung mga politiko pumila na kayo sa kulungan. Tayo ang dapat sumagot sa bagay na ito. Sir, what about yung pagtatakip ng mukha sa kanyang, yung pinagsan daw siya ng PNP, and even yung kanyang mugshot, parang may difference daw kasi sa pagtrato ng mga... Correct. Yung iba ho talagang biniblur nila. Yung driver noong photon van na merong toneladang droga, hindi man lang ho nakita ang pagmumuka noong mama na yon ng publiko. Pero itong si Pastor Kibuloy, ano pa lang, mga aligasyon pa lang yung sa kanya, ganun ho siya babuyin itong administrasyon na to. Unfair talaga. Kahit paano pa i-justify ni Boying Remulla, mali ho talaga. Ano pa lang ho siya kumbaga nasasakdal. No, wala pang verdict diyan sa mga kaso nitong si Pastor Kibuloy. Pero kung tratuhin ho siya, daig pa ho yung hinatulan ng korte yung kanyang mga kaso. Ng mga suspect, kumbaga doon sa mga ordinary. Exactly what we said. Hindi dapat gano'n na nangyari. Sinabi nga namin dati yun. Ba't yung ginagawa? Ba't yung ginagawa? Doon sa photon van driver, yung merong kargang bilyong-bilyong illegal na droga, ba't yung ginawa sa kanya? Hindi nyo man pinakita mukha. Wala nga may alam kung nasaan yung mama na yun ngayong mga panahon na to. Di ba? Nakakalungkot lang hong isipin na double standard ho. Pagka yung mga kaalyado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa bagay, umiikot lang naman ho ang mundo, no? Umiikot lang ho ang mundo. Malay natin sa mga susunod na panahon. Imbis na yung si Alice Go pinag-uusapan natin, yung Island Cove Pogo operation yung pinag-uusapan natin. Hindi ho natin alam kung anong dinadala ng bukas, kaya kailangan natin magpakabuti sa mga kapwa-tao natin. Ganun lang naman ho yun. Ay, rekta na ho tayo dito sa medyo ayan ho mga kababayan, no. Binlur ko na lang ho, tinanggal ko na lang ho yung mukha ni Pastor Kibuloy kasi meron ho tayong respeto sa mga miyembro, sa mga naniniwala sa kanya. Kung pagdating doon sa religious aspect, di tayo naniniwala dyan sa mama na yan, walang problema. Pero bilang doon, wag na sa kanya, doon na lang sa mga miyembro niya, respetuhin natin dahil mga Pilipino din naman ho yung mga yan. Yung photon van driver, naka-blur, nakatakip, naka-shades. Tapos ito, yun ho, nakuha, nahawak niya yung sasakyan, may kargang toneladang droga. Di pinakita ang muka. Pero ito, mga binuhay lang na kasong kinahaharap sa korte, binaboy ho siya ng administrasyon na to. Nakakalungkot lang ho. Hindi ho natin maintindihan kung anong nangyari dito. Kung mapapaliwanag sa atin na maigi, yung sa photon van at dito, kung mapapaliwanag yung sa photon van at kay Pastor Apollo Kibuloy, bakit yung sa photon van, nahuli sa akto, may kargadang droga, mugshot, hindi kita muka. Pero ito, yung ibang mga kaso, yung mga mas mabibigat pang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy, naka-blur yung muka. Nakakaya ho itong administrasyon itong si Marcos Jr. Walang hiya, no? Sobrang walang hiya ho sa mga Pilipino. Ganito hong pambababoy ang ginagawa nila sa kanilang mga kalaban. Nakakaya. Ito na ho, rekta na ho muna tayo. Pakinggan ho muna natin itong isa sa mga biik pa lang. Tuta pa lang. Tuta ni Tambalos Diyos dyan sa House of Representative. Rekta na ho tayo dito kay na Ma'am Pamela. Punta ho muna tayo dito kay na Madam Pamela. Okay? Para mas maintindihan nyo, para pagka nag-deliver na itong mga bataan ni Tamba at nitong si Saldico, makukuha nyo ho mararamdaman nyo kung ano ba talagang hinahabol nitong mga mama na to. Ito. Dito tayo, Third Floor Studio, Your Happy Network. Matagal ho natin din nagagawa ng reaction video to. Kumusta na mga sir? Ito na, rekta na ho tayo, rekta na. Pagkakataon na sila ay takot na dahil pagdating ng midterm election, Marlon, alam na this, at nandyan din yung nanganganib nanganganib na merong mag-withdraw ng mga suporta dahil sa kapalpakan naman talaga, Marlon, ng administrasyon na ito. And speaking of midterm Yan. election, Midterm yung title election. natin ay Yes! meron daw 100 million pesos each. Linawin lang ho natin di umano 100 million each itong mga babanat kay Vice President Sara Duterte na mga congressman.
Di umano. Allegedly. Yung bawat mambabatas, take note mambabatas guaranteed to bilang Guaranteed. campaign fund nila. Wow. Ng bawat isa. Yung bawat isa, 100 million campaign fund sa mga bibira kay VP Sara ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Kaya pala napakaraming miyembro ng Committee on Appropriation. Grabe naman yan. Their re-election. for the re-election, campaign fund to and may Wow. kasunod pa yun. Ano lang to, Ano yung 777 na Ano ba yung pakimkim pa lang, gano'n? Kumbaga, pamerienda mo yan, ha? Yung bigayan, mamaya pa lang talaga. Yung 100 million na yan, pakimkim pa lang yan. Kumbaga, bili ka muna suka, gano'n. Parang gano'n pa lang ho yun. Para palang para palang lobo na binutasan tapos yung hangin sumisirit. Ganun ho yung nangyayari sa pondo ng sambayan ng Pilipino. Again, in case na kung totoo ang mga sinasabi nitong si Sir Marlon at itong si Ma'am Pamela dito sa Third Floor Studio. Your Happy Network. Ayan. meron Narinig pang ko. 777. Pero grabe, pinapanood natin kanina, no? Parang beast mode itong si Ma'am Pamela. Ibang klase, no? Yung babanatan kanya ganito. Yung tipong constructive criticism with matching munggo. Wag na, baka mayari tayo. Okay na, diretso. 007 lang ang 7 alam ko million sa AIX, Uy, grabe. 7 million sa Tupad. Tupad, 7 My goodness. million sa ano pa yung Ano isa? pa yung isa? Dali ha. Yan ho yung mga ipamimigay nila. Okay. Yan ho ang ipamimigay ng mga congressman na bibira kay VP Sara. Di umano. Merong AX, grabe naman yan, mga sir. Ano, AKAP. Ano ba yung AKAP? AKAP. Ano ba meaning ng AKAP? Yung AIX ay Assistance in Crisis Situation. assistance to individual in crisis Okay, situations. okay. Yung AIX. Yung Tupad, AKAP. tulong panghanap buhay sa ating disadvantage/displaced workers. Tapos yung AKAP, Alam mo, Marlon, pag seatmate kita sa school, hindi ko siya makukopyahan. ang tawag po dyan, modern approach of stenography. Yan ang tawag dyan. Yung AKAP po, ayuda sa kapos ang kita program. Modern approach ng Nakakabuisit stenography. ka. Galing na natin dito sa Pastor Libuloy. Modern Nilapit ko approach sa of- mukha ko yung papel, parang may something, Marlon. Minsan sulat ko, hindi ko rin mabasa. Tingnan mo ka. Di ba, Sir Jerry Lirio? Ayun. Buti ka pa sir, minsan eh. Ako talagang di ko nababasa eh. So, 777. So, whatever AKAP means. So, Minsan din, AKAP, AKAP, AIX, Tupad. AIX, Tupad. 777. Bawat isa may tagsa 7 million na Grabe naman budget. yan. Kumusta ako? Yan yung mga nag-attend kasama niya sa yung sa Davao na sinasabing nilangaw. Tapos hinamon uli ni Mayor Baste. Oo, Balik ka ulit oo. di ba? At pinagbalaki, ilang bilyon yun. Na Billion. grabe itong mga to, no? At ito si Mayor Baste at saka si Tambaloslos, tubigat lang no? Hindi mo talaga pag Totoo. talaga ang isang tao ayaw ang isang tao, there is not a way, a professional way or a kind way or a courteous way na magsama. Rekta na ho tayo doon sa babanggatin ulit nitong si Sir Marlon yung 100 million kada crocodile. ng Kongreso. Rekta na Ayun. ho. Naitanong yan, on record yan, sa plenary, nung ini-interpolate na yung budget sa plenaryo ng DepEd, doon na itanong kung kayo ba nagpasok? Hindi po. Kongreso ba? Opo. So, nabuko talagang siningit. At ang mabigat dito, hindi basta-basta yung budget, Pam. It's 10 billion pesos. Yung 10 billion pesos na yun, mas mabigat, budget yun, ang ginamit na budget dapat doon ay para sa mga classroom ng mga bata. Mga kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ang tanong ngayon, niliquidate ba nila? Dahil ang sabi ni VP Sara, wala silang kinalaman sa construction. Saka nakakita, kongreso ka,
Ikaw ang tagagawa ng batas, tapos pati sa implementation, ikaw na rin. Yun ang tanong ko, Marlon, dahil, di ba, doon sa deliberation naman ni VP Sara with Senator Risa Ontiveros, pilit sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na yung budget na yan, since ito ay linyado, let's say yung yung burial assistance, yung healthcare assistance, linyado naman sa DSWD, i-re-realign na lang sa concerned agency yung budget dahil hindi daw trabaho yun ng VP. Yan ang tanong ko. Bakit may insertion ka na 10 billion kung hindi ka naman education-centric na or centered agency? Bakit hindi mo ipinaubaya sa DepEd? Bakit yung in-insert mo, kailangan mo ikaw din ang implementation? Dagdagan ko na rin Yan ang yan. tinatanong ko lang Dagdagan ko na rin naman. yan. Yung pamamahagi po ng ayuda, tupad, AYIC, saka AKAP, Oo. hindi nyo trabaho yan. DSWD yun. DSWD, bakit kasali pa kayo sa distribution? Congressman kayo, tagagawa kayo ng batas. Hindi ho kayo taga-bigay ng ayuda. Why should your reasons to VP Sara or to OVP not apply to you all? Kasi di ba kino-question ho yung mga programa ng Office of the Vice President. Ang sabi ho nila yung mga libreng sakay, yung magnegosyo taday, di ba? Kino-question ho nila yon kasi sabi nila redundant daw, ginagawa na ng ibang ahensya ng pamahalaan. Bakit yung trabaho ng DSWD ginagawa itong mga crocodile na to? Pakita ho tayo ng larawan ni Tamba na namimigay ng ayuda. Wait lang ho mga kababayan, pakitahan ko kayo. Isa lang ho yan na pagkakataon na kung saan tinipon ho nitong si Tambaluslos sa sa Davao, diyan ho siya namigay ng ayuda, which is hindi naman ho trabaho ng Speaker of the House. Ang gumagawa lang ho niyan yung mga nagpaplanong tumakbo ng mas mataas na posisyon sa 2028 national election. Ayun na nga mga kababayan. Balik na ho tayo dito kay Boeing. Dito kay yan. Ay, wag dito. Yan, dito kay Sir J. Punta na ho tayo dito sa mga young guns, okay? Punta na ho tayo sa kanila. Okay, ayan. Siguro ngayon mga kababayan, maiintindihan nyo na ho sila kung bakit ginagawa ho nila ito. Di umano, 100 million kada kakana kay VP Sara na crocodile dyan sa House of Representatives. Let's go. For first, kasalanan naman talaga niya. Wow. Paano? Because she's the head of agency. Wow. Whether it resulted in malfeasance or whatsoever, it is her Sir, alam mo, responsibility and accountability to explain. Sir, alam mo, dapat gawin? Mag-low carb ka. Papayat ka, promise. Mag-low carb ka. Gilan mo muna kakakain ng mantika. Why these findings have been observed by COA. Sino naman ang tatanungin namin? Di ba? Department of Education, Office of the Vice President, it is a matter of record that she is the Vice President, she is the Secretary of Education during that time. Diba? Wala naman kami, sino naman ang ituturo ng Kongreso? The second thing is, people have this misconception that when they go for the budget hearing, magprepresenta lang sila ng magkano ang gagastusin namin. Hindi ganun. Yung ibang ahensya ng pamahalaan, walang ganun. Yung ibang mga ahensya, talagang ini-scrutinize yung budget nila. Pero yung long-standing tradisyon nyo dyan sa House at sa Senado, yung dalawa sa pinakamataas, automatic approve yan. Kayo, binaboy nyo lang. Kaya pa kayo. Magkano yung kailangan ng department namin, ano yung priority. Hindi ho yan lang ang budget hearing. Although that's an important part of what a budget hearing is. Pansin po ninyo, ito po ang mekanismo ng Kongreso bilang mga kinatawan ng taong bayan para sabihin na ito ay susuportahan namin, ito hindi namin susuportahin dahil ito'y mahalaga para sa taong bayan. Tawag po doon power of the purse. It's the way we can somehow make our government agencies accountable. Diba? Hindi naman namin pwedeng turuan ang secretary ng anong department kung anong gagawin niya. Hindi naman, we cannot impose ourselves on the executive considering the branches, diba? Branches of government. Kasi we're all co-equal branches of government. But by exercising the power of the purse, we are able to hold the executive accountable, and that is not paninira, that is not politika, that is how the political process works.
Loko-loko talaga tong si Asidre. Oo. Tigilan mo kakakain mo pork belly, sir. Mas maniniwala ako sa'yo. Pero kung ganyan walang ano dito, body shaming. Ito lang talagang si Asidre, ha. Tingin ko, matindi binabanatan yan. Mga wagyu, mga steak ang binabanatan yan. Sa dating ho ng ano niya sa dating ng katawan niya. Sir, alam nyo, lahat ng ginagawa nyo dyan, politika, aminin nyo mat sa hindi, basta nagkaroon ng hearing dyan, politika ho yun, automatic yan. Ha? Huwag niyo sabihin na ginagawa nyo yung mga, oo, merong part na para sa tao, pero karamihan, every time na magsasalita ang politiko dyan sa House of Representatives, sa Senado, politika yan. Kayo naman, bubulahan pa tayo eh. That is how a mature democracy works. Diba? So, pumupunta sila dito, sana hindi nila isipin na pagagalitan sila, Paano hindi nila iisipin yon? Pinag-uusapan na budget 2025, tatanungin niyo siya yung 2023. Ano ba yan, sir? Ang sakit na ng ulo ko. Parang na-high blood ako sa'yo. Ikaw ba di ka pa na-high blood sa mga pinagsasabi mo, sir? politikahin sila, sisiraan sila. Oh. Kasi if you look at the proceedings, never naman kaming mga neophytes disrespectful sa kanya, di ba? Never naman katulad kahapon ng kasamahan namin, di naman namin tinasang boses namin. Kami pa nga ang tinasa ng boses kahapon eh. O sino nagtaas ng boses? Mga iyakin talaga kayo. Lagi kayong pa-victim effect. Kayo na nga bumibira, kayo pa pa-victim. Anong klaseng kongreso? Diba? That is the important thing to consider. Pangatlo, dun sa, if you have to be technical about it, items in the budget of a 2-year life. Now, part of examining the budget is Mamaya natin pag-usapan yung technical na yan. Ituro mo sa amin paano ka nagluluto ng sinigang na baboy. Wala akong maintindihan sa mga pinagsasabi nitong taba-ching-ching na to. Kwento mo kung paano mo linuluto yung sinigang na baboy. understanding how previous budgets were spent. You can't totally absolve yourself na sasabihin, tapos na to. Diba? Especially if the life for that fund just ended. Like, when it was approved in 2022, so we have until 2024, 2023, end of 2023. So last year lang yon. So we are still within bounds to ask clarity on certain items. Ang pinunta nga dyan, 2025. Sir, ginugulo niyo usapan. Talagang hindi sasagot si VP Sara kasi pambababo yung ginagawa nyo. Pinapunta niyo siya, alam niya dadalo siya, papaliwanag niya 2025. Preparadong magpapaliwanag sa 2025. Kaso puro tanong niyo pang 2023 eh. Ngayon, yung sagot sa 2023, ang perfect na ahensya ng pamahalaan na tatanggap sa sagot ni VP Sara, hindi ho kayo yun. Kung sakali bang walang anomalya sa mga paggamit at alam natin walang anomalya sa paggamit ni VP Sara, meron ho bang magiging resulta dyan sa committee nyo na yan? Wala. Ang gagawin nyo, hahanapan nyo ng butas hanggat mabutasan nyo. Pero sa COA kasi, pagka napaliwanag na maayos, tapos wala na maraming cheche-bureche. Ganun lang ho yun. And lastly, public office is a public trust. Kala ko ikakwento niya yung kaldaretang baboy. Akala ko, sir, ikakwento mo na yung kaldaretang baboy. Sir, alam mo, ang sarap sanang gumawa ng reaction video kung yung mga ginagawa natin ng reaction video, talagang yung tipong kay Congressman Marcoleta. Actually, kahit bumira ngayon si Kong Dante, papakinggan ko. Lahat ng sasabihin niya, papakinggan ko. Titignan ko kung meron nga ba talagang problema doon sa mga sinasabi niya. Pero ang problema ho dito sa mga tao na to, mula umupo ho yung administrasyon na to, lahat ho ng tauhan na yan, ni Tambaluslos, wala hong ginawa na maayos si VP Sara sa kanila, sa totoo lang. Siyempre, yun ho ang utos. Ngayon, rumekta na ho tayo doon sa food reference nitong si Asidre. Ito actually 15 minutes tong video na to, pinutol-putol na lang ho natin kasi kung papakinggan nyo ho tong si Asidre, malamang magugutom kayo. No? Of courtesy from the House of Representatives, why or why not for all? Thank you. Well, the Vice President is the second highest
official of the land. We may disagree with her, we may feel slighted by her personal actions, but nonetheless, we are duty-bound to uphold the Constitution, and the Constitution accords her that position in our system of governance. I don't see any reason why we should. We may have disagreement. We should not. We may have disagreements with the person, but we are all elected officials of the people, and the Vice President is an elected official of the nation. So we will give her the courtesy that the office demands and the office requires. I think itong usapin ng pagbibigay ng kortesiya, hindi ito tungkol sa taong pinagbibigyan ng kortesiya lamang. Ito po ay reflection kung anong klase din ng mga tao na silang magbibigay ng kortesiya. So I Wow. think I trust that. Lalim nun ha, parang yung kalderong walang laman. Wala akong naiisip pag napapanood ko tong si Asidre, puro pagkain eh. Ang lalim nung sinambit nitong si Asidre, parang kalderong walang, parang saingan na walang laman. Gutom ka na ba, sir? The members of Congress are honorable men and women. And Wow, we will, honorable. Palakpakan in mo our natin ang mga honor, honorable. afford the Palakpakan mo muna natin ang mga honorable. Honorable. Sabi mo eh. Vice President the respect and the courtesy that her office demands. Wow. Ito na po, And ito na yung still, pinakahihintay courtesy. kong ano niya, litanya niya. Sir, doon sa opinion lang na Ito, sabi ni matindi VP ho, ito, Sara na si Speaker Martin at si Chairman Ko ang nagko-control ng budget, ng national budget. Ito po ba, sa palagay nyo, ito po ba ay taktika? Dahil nabigo siyang idepensa yung 125 confidential fund. Nung bata pa Palakpakan naman ho natin yung tanong. Kayo naman ayaw. Palakpakan natin yung tanong. Palakpakan natin. Di ba? Tanong nila, sagot nila para ho silang mga tanga. Ng tokwa. Ngayon, kung naniniwala kayo dyan sa briefing nila na yan, isa kayo sa mga uto-utong Pilipino na mapanggang sa ngayon, nauuto pa rin kayo ng administrasyon itong si Bangag. ako, minsan nahuli akong kumakain ng wala sa oras. Oh, yan na nga ba sinasabi ko. Yan na nga ba sinasabi ko siyang gigigil na ako sa'yo ah. Pagkain na naman yung reference mo. Ito ulitin natin yung sinabi nitong tabatsoy na to. Okay, ulitin natin. Confidential fund. Nung bata pa ako, minsan nahuli akong kumakain ng wala sa oras. Sir! Ngayon ba kumakain ka na ba sa oras? Teka lang ha, hindi tayo nagbabody shaming dito. Nagtatanong lang tayo dito kay Asidre. Yan ho, ang Tingog Party List Representative, Jude Asidre. Isa sa mga piglet ni Tambaluslos. Oh, nung nahuli ka na kumakain ng wala sa oras, anong nangyari sa'yo? Tuloy mo. At sinisi ko, niluto ng maaga, nilagay sa mesa, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yan na nga ba sinasabi ko? Linuto ng maaga, ang sinisi mo, yung pagluto ng maaga ng nanay mo, kaya kumain ka ng wala sa oras. Masiba ka siguro ng bata ka, no? Hindi, walang ano to. Ang siba mo siguro, sir. Diba? It's very easy to point fingers. Wala akong maintindihan dun sa reference mo. So always, mga kababayan, basta ang naintindihan natin dito, laging kumakain ng wala sa oras, yan si Jude Asidre. Mag-ingat po kayo lahat. Kung di nyo po napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat. Mahalin natin Pilipinas.